may nakita po kaming unauthorized purchase ng iPhone 14 na nagkakahalaga ng 25,990. Account namin na nangyari noong October 2025. Ngunit wala din naman kaming natanggap at ngayon lang namin nadiskubre, February 2026. May laban pa rin po ba kami pag nag-file kami ng dispute? Ano po ang maaari naming gawin? Ayun. Meaning, Ang tagal Attorney Joey, naman nun. halimbawa, sa credit card, ganon? Ganon Oo, ba yun? parang tingin ko sa credit card ito eh. Pero ang tagal naman nung dispute. Kung October yun at February ka magfa-file ng dispute, ano ba yun, hindi mo ba tiningnan yung hindi mo ba tiningnan yung bill mo ng November at December at January? At di ba ang haba nung gap kasi, Attorney M, magkakaroon kasi ng doubt as to the authenticity of that claim. Kasi malay ba naman ng credit card kung nasira lang yung iPhone kaya naisipan mo magreklamo. Diba, Attorney M? Well, at the very least, Attorney Joey, kung gusto niya talagang i-pursue, no, ipa-check niya nga yung billing statements niya and then mag-execute siya ng affidavit, Attorney Joey. Kung talagang under oath. Kaya lang nga po, yun nga po, yung ating caveat naman doon, paalala, syempre kapag ikaw ay mapatunayan na nagsisinungaling din sa iyong affidavit, Attorney Joey, magkaroon ka rin ng pananagutan. Diba? So, kaya po mabigat sa atin yung pag-execute ng affidavit kasi meron pong legal consequence yan. But kung confident kayo talaga, no, sige, by all means, lahat po ng ebidensya na meron kayo, mag-execute kayo ng affidavit na wala talaga kayong natanggap na ganung iPhone. At siguro maganda makipag-ugnayan na rin kung saan bang store yun na nagkaroon ng ganong transaction. Baka tanungin nyo na yung bangko nyo. Diba? Oo. Tsaka kung may serial number naman yan, di ba, pagka ganun, Attorney M, usually, baka pwedeng mapatrace din sa Apple Store kung saang location at saan trinansack. Di ba? Baka may mga CCTV, ganyan. O basta i-pursue nyo lahat ng po pwede nyo makuhang proof na talagang hindi kayo yung gumamit at bumili nung iPhone para kayo makapag-request ng refund. Kung ito credit card nga ba, kung credit card tong tinatanong mo sa amin. At the same time, Attorney Joey, ipa-block na rin kung talagang sure kayo, no, na baka naman yung account, tapos baka naman sa Apple Store, hindi naman iPhone necessarily, Attorney Joey. Kasi kung minsan, yung naka-describe dun, halimbawa, Apple Store, di ba, iMac or something like that, baka make sure din nyo po na wala kayong nabili kahit yung mga applications, no, or yung mga software na maaari nyo mabili sa Apple Store, no, make sure. But again nga, kung sure kayo, maliban sa magkalap ng ebidensya, mag-execute na affidavit, ipa-block nyo na rin, Attorney Joey, no, para hindi po magagamit ulit yung inyong card kung sakali po nagkaroon ng authorized transaction na i-charge po sa inyong credit card.